Alright mga kaibigan, ito na po ang kwento ng bata sa loob ng Kiowa. Natatawa ako. Sa isang malayong nayon ay may malaking bahay. Sa loob ng bahay ay may mag-asawang nakatira. Mayaman sila. At ang mag-asawang ito ay pinalad at biniyayaan ng isang napakagandang anak. Chicks, ika nga. Ang mag-asawa ay negosyante. Ang kanilang anak ay teenager na. 19 years old. Chicks na. Yan yun yung kwento, basta ganun. Isang araw, ang mag-asawa ay nagkaroon ng business transaction sa US of A. At kinailangan nilang umalis ng bansa. Nainis ba kayo sa kwento? Meron ng moral lesson, maging makulit. Iniwan nila ang kanilang mag-iisang anak mag-isa sa bahay. At binili na nila na magpapakabait. Ang dalagay sumang-ayon naman. Pag-alis na magulang si ate, ang dalagay kinate. Pinatira ang kanyang boyfriend sa bahay. Isang taong nawala o mawawala ang kanyang magulang, kaya pinatira niya ng 1 year ang kanyang boyfriend sa bahay na malaki. Sa loob ng isang 1 year. Ano isang 1 year? Guli ko. Pangit na sana eh, pangit tuloy. Okay, reset. Sa loob ng isang buong taon, maraming naganap. Makalipas ang isang buwan na pananatili ng lalaki sa loob ng bahay na yun, nabuntis si ate. At nanganak siya makalipas ang 9 na buwan. Sa mga tuwid, nagbuntis at nanganak siya nang hindi nalaman ng magulang niya. Hindi niya pinaalam sa kanyang parents na siya ay nagdalang tao. Isang araw, habang ang kanyang kasintahang makabuntis sa kanya ay wala sa bahay, biglang may nag-doorbell. Agalit. Pagbukas niya ng pinto, aba, laki ng pinto Pagbukas niya ng pinto, nakita niya nandiyan na magulang niya, dumating na mula Amerika. Aba, patay. Anong gagawin niya? May anak na siya. Paano niya ipaliliwanag sa kanyang magulang na may baby sa bahay? Ang ginawa niya, dali-dali sa tumakbo sa kusina, dala ang bata at tinago sa loob ng Kiowa. Nakikinig niya ba yung ending na kwentong ito? Tapos nakbo siya sa magulang niya at nagbukas siya ng maraming gifts. Bagong rubber shoes, relos, bagong tablet, bagong cellphone. 3 araw siya nagbubukas ng maraming pasalubong at regalo. Nakalimutan niya yung bata sa loob ng Kiowa. Totoo ba kayo takbo ng kwento? Totoo ba kayo? Totoo ba? Ano mo pusit na ba kayo? Wala itong patutunguhan, promise. May 3 gabi,
Naalala niya, ang bata na sa loob ng kiyowa. Pinuntahan niya ito. At pagbukas niya ng kiyowa, wala ang bata. Kinuha. Basta kinuha. Hindi niya tagpuan ang bata at makalipas ang 3 kabilugan ng buwan. Nagmulto. Ang bata. At alam niya, sabi ng bata. Ang sabi ng bata, yawa! Yun na yung kwento. Sabi ko sa inyo, wala matutulog. Ganun yung mga kwento ko. Brad, ganun yung mga kwento ko. Wala talagang ending na matino. Pero nakinig kayo, di ba? Inaamit. May mangyayari kaya? Wala nangyari. Di ba? Nabusit yung mga civil engineering students dito. Sira ulo pa sa papa niya, walang kwento yung mga kwento. Huwag kayo makulit. Pero di ba, alam niyo ang kwento, wala yan sa kwento talaga. Nasa nagkukwento yan. Gusto niyo bang malaman ang kwento ng pala? Narinig niyo na yung kwento ng pala, Ma'am Christy? Narinig niyo na? Gusto niyo marinig? Gusto marinig, Zap? Ay, madali akong kausap. Ikwento natin. Once a month lang ginagawa ito, lubusin na natin. Dito magkakape lang ako. It's coffee. It's creamier. It's better. It's my coffee. Ang kwento ito ay kwento ng pala. Yung pala, yung shovel. Yung panghukay ng binaong anes. Bakit ba? Sabi ni Harold, wag ka makulit. Maganda pa nakakatulong sa ekonomiya ng bansa to. Sa isang malayong baryo ay may isang binatang walang kaibigan maliban sa kanyang pinakamamahal na pala. Ang pangalan ng binata ay si Pepe. Gamit ni Pepe ang kanyang pala sa pagtatanim at pagtatanim at pagtatanim. Best friend niya ang pala. Isang araw, nabore. Social nabore si Pepe. At nakapag-desisyon siyang pumunta ng lungsod. Nagbihis si Pepe at nilinis ang kanyang pala. Nagpunta sa bayan, nag-abang ng bus. Gusto niya ng ordinary, pero walang dumaan. Puro aircon. Dala-dala ni Pepe ang kanyang pala sa loob ng bus. Pagsampa niya ng bus, pinigilan siya ng konduktor. Sinabi ng konduktor, "Sir, bawal po ang pala sa loob ng bus. Ilalagay yan sa compartment." Nalungkot si Pepe pero wala siyang magawa. Ang kanyang best friend ay sa compartment lamang. Wala itong patutunguhan, pinabalaan ko na kayo. Ngayon pala para alam niyo wala siya mo pwede matulog. Pero interesting to. Bakit ba? Ngayon pala sinasabi ko na wala itong patutunguhan. Pagsampa ni Pepe sa loob ng bus, ay nakatulog siya.
At habang nakatulog siya, bigla siya nalimpungatan. At nagising siya na sumisigaw. At sinisigaw niya ang kanyang best friend. Sabi niya, "Pala!" Tumigil ang bus. At nilapitan siya ng konduktor. Sabi sa kanya, "Sir, babaho ba kayo?" Sabi ni Pepe, "Hindi, naalala ko lang aking best friend." Tapos mga kaibigan, natulog si Pepe ulit. Sa pagkakataong ito, binangungot siya. Umiiyak ang kanyang best friend na Pala. At sa panaginip niya, tinatawag niya kanyang best friend. At sumigaw siya muli ng "Pala!" Ang bus ay biglang tumingin sa kalagitnaan ng T-Plex. Yan, malapit sa amin. Bakit ba? Dito lang, maglag sa Pangasinan. Bakit ba? Tumigil ang bus. At sinabi ng konduktor, "Baba ka ba o hindi?" Sabi ni Pepe, "Sorry po. Hindi ako baba. Napanaginipan ko lang ang kaibigan kong Pala." Tapos, ang ginawa ni Pepe, hindi na siya natulog. Inaantay na lang niya madaanan niya yung tahanan ng kanyang tiyahing pupuntahan niya. Tapos, nakita niya, malapit na yung bahay ng tiyahin niya. Tapos naalala niya, hindi siya pwedeng pumara dahil napagbantaan siya ng yung konduktor na, "Isa pang para, susuntukin kita." Sabi kasi ng konduktor, "Para ka ng para, ha? Isa pang para, susuntukin kita." Naku, nakita niya yung bahay ng tiyahin niya. Ayan na, malapit na. Nalagpas na siya. Hindi siya pwedeng pumara. Susuntukin siya ng konduktor. Ang ginawa niya, tinawag niya konduktor. At sinabi niya, "Konduktor! Ayun na yung bahay ng tiyahin ko." Sabi ng konduktor, "Anong gagawin mo?" Sabi ni Pepe, "Wala, lalagpas ako." Sabi ng konduktor, "Bakit di ka bumabara?" Sabi ni Pepe, "Kasi sasuntukin mo ako." At yan, nagtatapos ang kwento. Ay! Hello sa mga nabuisit. Muling laway ko din. Natuwa ba kayo? Tuwa kayo? Aloko kayo, ha? Pinakain mo ng McDo, hindi natuwa? Brad, bihira lang nililibre kong bisita. Hindi ko... Hindi kayo natuwa? Kahit plastikin nyo lang ako? Ano ko itong mga to? Ang cute kayo, ano? Gusto niyo pa isa pa? Gusto niyo pa? Wag na, Brad. Masakit na ulo. Nag-i-invento. Marami yan eh. Oo. Yung nawawalang... Yung nawawalang sing-sing. Gusto niyo malamang. Maganda yan, mawawalang sing-sing. Next week na yan, next week na.
Buwisit ako sa sarili ko. Gusto kong bangahan sa sarili ko. At sa mga kaibigan ko, mga kaibigan ha. Alam nyo na. Pag kilala nyo ako ng personal, ito talaga yung pagkatao, walang kwenta. Ay nako. Kung ganyan ang ganyan, magtropa na lang tayo at bumili ng SIM card na pare-pareho. Ang TNT. Uy ha? Uy talaga? Extended ba to? Hindi. Hanggang kanina na lang yung registration mga kaibigan. Speaking of which hanggang kanina na lang hanggang today. Hindi, hanggang mamaya pa. Pwede pa by the end of November 15 mga kaibigan. Join the nationwide TNT Tropa Challenge, the ultimate test of friendship. Dahil may physical, online, and mental challenges na talagang susubok sa inyong mga magkakatropa. Pwede kayo manalo hanggang 1 million pesos, smartphones, and a chance to be the next TNT Tropa. Hanggang November 15. 2016 ang registration nito mga kaibigan. Visit na at mag-register na sa tntph.com/Tropa Challenge mga kaibigan. So may the best Tropa win. TNT Tropa Challenge. It's a Tropa thing. Promo runs until November 15, 2016 for DDIF TEBS. Pity permit number is 9392 series of 2016. Sabi ni Rene Rose, ang tahimik sa office namin, mag-isa akong tumataw dahil sa bata, sa kiyo at si best friend Tala. Akala ng mga ka-team ko, namabaliw ako. Diba? Ate, eto pa, mga kaibigan eto, ano to? Paalala. Okay? Yang kwentong iyan, sa akin lang bagay magkwento niyan. Kasi pag kayo nagkwento sa kaibigan niyo, mukha kayong tanga. Promise. Uulitin ko yung kinikwento ko dito, sa akin lang po bagay yan. Okay? Hindi nyo pwedeng kayo, may binabagayan talaga yung makwento. Ako nga tawan-tawan sa sarili ko Siyempre, dapat matawa ko. Ang kwento ko Hay, nako mga kaibigan. Uy, mga kaibigan You know what? I was surprised. You know why? Because for a minimum purchase of 1,000 pesos, mga kaibigan, if you go to Shell, they'll give you an instant 10 peso gift. And you can use that on your next purchase. Well, in my case, I didn't just get 10 pesos, mga kaibigan. I was given the chance to win one of 3 BMW cars and one of 3 BMW motorcycles. Tagalogin ko na nga lang. Nagpunta kami sa sa Shell, nagkarga yung magkakaibigan. And they offered us, mga kaibigan, sa Shaw Boulevard ito nangyari. Kasama ko yung best friend ko si Mark. Siya nga nagpirma pangalan niya. Pag nanalo, mainis ako sa kanya. Ako nagpagas mananalo. Mabusit ako. Oo nga, totoo nga ito mga kaibigan. Pwede kayo manalo ng may raffle coupon. Bibigyan ka. One of 3 BMW cars or one of 3 BMW motorcycles. Gusto ko ng motorsiklo. Gusto ko 10. Abonado pa yung Shell. At lang pinamimigay. Kaya mga kaibigan so go now and gas up with Shell, mga kaibigan. See flyers for details. Promo valid until or in participating Shell stations from November 4 until January 31 next year, 2017. For the FTEBS, pity permit number is 16623 series of 2016. Habol na bati mga kaibigan. Paglit naman kay Natasha Eric Medina, huwag ka magpapagod, maglaba, mahal na mahal kita. I hope to see you soon. At kay Denise Ogiero Mendez, sana hindi ka pansinin ng crush mo na si JP. Aral muna. Ano ba to?
Sabi ni Miel Jobar Jacobe, mag-wish ka para kang sira. Good morning! Pagod naman po si Angelica Di Mesa sa lahat ng Team iBugs. Don't worry about me at huwag kayong magagalit sa akin. I will be back soon. Sabi ni Ma'am Christy, bakit nangyari sa'yo? Oy, may pagdadaanan. May love problem. Ayoko makialam. Wala lang. Financial problem daw. Di ba wala ka dyan? Wala may tulong yun. Nabati ko na to. Alright mga kaibigan, again, I'm inviting everyone on December 2nd, mga kaibigan, December 2. We will be celebrating our 15 years of supremacy, mga kaibigan, being number 1. We are the only radio station, mga kaibigan, in Metro Manila. In the Philippines, merong mas matagal sa amin. It's the Love Radio Baguio. Alright? But in Metro Manila, mga kaibigan, well, we're broadcasting, mga kaibigan, nationwide naman. We are the only radio station, FM, who's been number 1 consecutively in the past 15 years. Walang sumingit. Ako lang mabigat dito eh. At least ako yung cute. Mas cute pa ako kay Laika Barista. So we are celebrating, mga kaibigan, with a big concert sa Cuneta Astrodome, mga kaibigan. That will be December 2. The gates will open at 4 p.m. and the concert will start at 6 p.m. First come, first serve basis. But we are giving away tickets din sa booth. Right, so I don't know. I'm sure the Team Carjack and iBugs will be there. Kayo lang ang mapuno na yun. Dami nyo. This concert is brought to you by 90.7 Love Radio, the City Government of Pasay, Sangobion, 555 Tuna, Shakey's, and Pioneer Elasto Quick, mga kaibigan. Ang mga artists namin, mga kaibigan, we have Mark Carpio, TJ Monterde, Jairi Lim, Sud, Nico Pascual, Jonah Viray, Bugoy Dilon, Mocha Babes, Frio, J Brothers, Shamrock, Mayban, True Faith, Rocksteady, and Sponge Cola, and Papa Jack! Ako yung pinakamalaki dyan. Huya! Birthday ko yan! Bakit ba? Markwin Ramilo, nakaantabay. Maligayang makikinig po. Ayan. Hello po kay Papa Arnold Caldea. Paps, thank you very much, Abala. Kahit na hindi mo nagawan ng Friday. Naparaan ng Friday. Diyos, kinonsensya pa. Totoo akong kaibigan, kaya natawa ako, sabi ni Regina Constantino, plastic mo ako, halo ko ka. Sabagay, napagkaibigan ka kahit corny, diba? Tawa ka na lang kahit mukha kang tanga. Ito, bati lang mga kaibigan. Happy listening to 3B Production, MVT of Marikina, or movement ba ito? Sina Jerome, Tantan, Rusty, Eres, Joanna at Yayay from Benjon. Ayan. Hello to Boss Josel Ramos and family of J. Ramos Billboard Inc. Cavite from Dax. Ayan. Larry Batuinog is tuning in. Ayan. Babati po. Ayan. One of these days, punta kami dyan. Dala kitang Tite Ellie na di Coco. Sabi niya dito. Sige. Maligayang pakikinig po. Babati ako dito. Si Sir Willie nag-text. Ayan. Wala na. Sa mga nabuhisit ko po kayong gabi sa mga kwento ko, pasensya na. Uwi na ako. Mag-iwan ako ng kanta, mga kaibigan. Magandang kanta. Wait lang ha. Hanap ako ng magandang kanta. Ay! Namiss ko to, mga kaibigan.
I'm giving you or leaving you with a song coming from Aerosmith. I Don't Wanna Miss a Thing. I like this one. Maganda to eh. I could stay awake but just to hear you breathing. Ganun yung concept niya. Watch your smile while you're sleeping, while you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. Sige, sarap yung kanta. Morning, everyone!